Kung sa atin sa Pilipinas, pagpasok ng Mayo, kalubat kanan ang piyestahan. Paano kung sabihin ko sa inyo na kahit yung mga kapwa nating OFW ay malayo sa sariling bansa, nagagawa pa rin nilang maggunita ng piyesta. Hindi lang dito sa Greece, kundi sa ibang sulok pa ng ibang bansa sa mundo, kung saan merong Pilipino na nagtatrabaho. Dito sa Greece, pagpasok ng Mayo, naghahanda sila at naglalaan sila ng araw para gunitain ang piyestang Pinoy. Kaya samahan niyo ako sa video na to na puntahan ang piyestang Pinoy dito sa Greece. Pero bago yan, yung lagi kong sinasabi, pwede ka bang mag-subscribe, mag-follow sa ating Facebook page at dito sa ating YouTube channel. Alam nyo na. Alam nyo na yan, ha? Dami. Hello pa. Bago ka makapasok, bibigyan ka nila ng raffle entry at meron din namang entrance na 1 euro lang naman. So it means kapag nabigyan ka na ng raffle paper, hindi ka pwedeng umuwi. Baka matawag ka. Hey, we are here. Ang pinagugunitaan nga pala ng Piyestang Pinoy dito sa Greece ay isang malaking court na parang nirerentahan nila para magunita ng ganitong kasiyahan, ng ganitong pista. May magandang kababayan. Pinakamaganda, dito din nagkikita-kita yung mga magkakaibigan, mga magkakakilala, at yung mga magkakapamilya. At dito nga sa isang banda, nandito naman yung mga booth, mga pagkain na ito yung mga negosyo at mga ilang pagkaing Pilipino. At halos lahat pala nandito na rin. Dito nila pinapakita yung mga negosyo nila, mga iba't ibang putahe. Ang Pistang Pinoy dito sa Greece ay naglalaan sila ng 2 araw. Hindi lang sa mga pagkain at hindi lang sa para magkakita-kita mga kababayan, kundi meron din sila mga program na ginaganap. Leche plan. Ang karamihan ng mga nagtitinda dito, sa hindi ako nagkakamali, dito na sila naninirahan, dito na din may mga pamilya, at ang iba naman talagang mas pinili nila dito na magtrabaho. Magkano leche plan lang? 5 euro. Ano ang mga tingnan? Leche plan. Dos. Dalin. Ano pang sa comment? Ano din? Sarap na leche plan. So mga ano to? Grabe naman si Doji. Dami ng business. May barbershop na, may ganito pa. Hindi ka pa yumaman yan. Ano pa? Ano to? Mamon. Sarap yan. Pwede namin kuhanin kasabay ng tatay doon. Okay lang iiwan? Oh, what's this? Kuya Chris Kitchen. Nice. Ano reteng? Ano? Ano gusto mo? Oh. Kaya kayo yung ipin. Ayan. Hindi, malambot yan. Malambot. Tenga daw balat? Hindi. Tenga lang. Teng. Aray laman. Ano per big? Dito? Dos. Kapalo
ako. Ano? Gusto mo lang dito? Ah, okay. Sige na. Kaya may mainit pag may pagkula na. Ito Bago ano lang. Ito bago namin. Mabalot naman ako ng apat. Ay, halika. Turon. Ayoko. Dito sila kumukuha ng pagkakataon para may pakita yung kanilang mga produkto, kanilang mga negosyo, at para makilala na rin ang mga kapwa natin Pilipino. At hindi lang yon, para matikman na din at hindi natin mga mamiss ang mga pagkain Pinoy. Ang tips. Hello pa. Saan balab yung ano, yung... Are, ang something. Hindi, yung nakita nating may taho. Dito? Regalab yung panada? Panada? Oo. Ano ba tayo? Ano bang panada to? Five. Hello po. Parang cake bites. Ah. Doon. Pili tayo? Ano tayo? Panada. Bibilihin tayo mamaya ng ano. Loko ng banana. Oo, pwede. Isa lang. Ano naman to? Refill and family mabuhay. Pinoy Asian. Ah, ari yung ano, Pinoy Asian. Saan yung ano? Ba't lalabas ka? Taxi. Wow. Ayan, tenga. Tenga yan. Sarap. Ito, halo-halo. Hello po. Oh, halo-halo. Hello po. Sarap. Ah, dito pala yung tao. Para sa akin, ito yung isa sa pinakamahalagang araw na ginugunita ng mga Pilipino dito. Hindi lang para magkakita-kita, hindi lang para mayroon ng bagong kakilala, kundi para makita at matikman ang mga iba't ibang produkto na pinagmamalaki ng ating mga kababayan. Ang pistang Pinoy dito sa Greece ay naglalaan sila ng 2 araw. Hindi lang sa mga pagkain at hindi lang sa para magkakita-kita mga kababayan, kundi meron din sila mga program na ginaganap. Thank you po. Wow. Parang ayaw magbigay. Tinatanong nga ni. Ano ba yan? Ano? Masarap. Dynamite? Pa. Mas masarap. Arena lang. Matalong dynamite. Ito yun. Katuwa din yung mga iba natin mga Pilipino. Kahit meron na silang isang negosyo, pag may ganitong pagkakataon, dumidiskarte pa din sila para kumita. Biruin nyo yun, nasa ibang bansa na pero doble kita pa din ang kailangan nilang gawin. Ang pistang Pinoy sa Greece ay hindi lang sa mga pagkain nakatutok. Meron din silang ginugunitang mga program at mga sari-saring contest para sa ating mga kapwa Pilipino, sa mga gustong sumali at sa mga gustong ipakita ang kanilang mga talento. Kaya sa mga kababayan ko na sa ibang part ng Europe, ba't hindi nyo susubukan? At kailangan nyo itong maranasan. Subukan nyo itong puntahan. At habang tumatakbo ang oras, padami ng padami mga kapwa natin Pilipino.
At ang isa sa pinakamahalaga at pinakamagandang dito, hindi lang mga kapwa natin Pilipino tumatangkilik dito. May mga lumalahok din ng mga lokal, mga ibang lahi kumbaga. Yung mga iba nating kapwa Pilipino na dumarating, galing pa yan sa kanya-kanya mga trabaho. Naglalaan ng oras para makapunta dito. Is everyone ready? The bigger one. Ready for what? What's inside of it? Why is everyone My friend, this called this glutinous rice butter. This one is cassava, but it's the same. It's called suman. Yeah, suman. Ito yung sinasabi ko na kahit mga ibang lahi, sinusubukan at tinitikman ang mga pagkain Pinoy natin. Coffee in the morning. It's nice. So look about Ano po yun, kuya? Ate, ano po yun? Lumpia po na karne po yung nasa loob, karne. Karne po yung nasa loob. What's the taste? Very good. Don't forget all your raffle tickets. Dami ng tao. And of course, sa mga young natin today, please feel free to read. Go to the Kasabi book of the youth to register. It's perfect with the vinegar It is perfect. and onion. Yes. Makes everything. But this vinegar is you need to cook first before you put in the chicken. Rice wine vinegar. It's already cooked, the vinegar. Yes. Culture in a way that feels real. Same this one. This one is good for the vinegar. Makes everything better. Doing so, we may call You want to try that one? Aurora Tabangin. Kuya, ano nga yun? Yung nandun? The Aurora Tabangin, please. It's like sweet. Glutinous rice. Yes, glutinous rice. Yung caramel sugar. You make fried under. Then you make corn, then you fry it. Sugar. Okay. Teriyaki. No. Kiriako. It's called Kiriako. That one. Kiriako. And the upper in the cover, it's chicharon. Yeah, I know about those. You know that. Crack. Yeah, this is good for this one. Yes. In the beer. Yeah, Until what time? Yeah, I think it's 11 or Yeah. something like that. And then tomorrow again. Again. Na. Dami ang Pilipinas. Overall quality of performance. That one, it's called the name of the restaurant, the Tamagotchi. Tamagotchi. Yeah, this is one of the famous restaurant here. Filipino, one of the famous Filipino restaurants. This was my question today. I was like, are there Filipino restaurants? Tamagotchi. Tamagotchi. The owner is Filipina. Filipina? Girl. This is a competition. And Oh, that's how you say it. And if you're a woman, it's Filipina. Filipina, it's a woman, Filipina. But if you guy, Filipino. Okay. They're two different. And that one, this Antips, this is the cargo ship. Yeah, this place is great. If you want to make a package from here, go to the Philippines. Oh, yeah? This one, the Antips. Interesting. Not only for the, I think not only for the cargo. Everything. I think there's They some do all shippings. Whatever you need. Crunch, just a little. You can feel.
only you can feel the head of the baby duck. I think maybe here don't have. No, definitely not. Because it's not easy to get like that. It's not easy to take. I'm sure it's expensive too, duck eggs. Like, Yes, also in the Philippines. This is one of the street food. Street food in the Philippines. yeah, it's cheaper. I like duck. I like Ah, you didn't try. not this egg, no, but I like duck. A lot If- of people don't like duck, so They have here, maybe you need to try. But now, I think now. we looked around Uh, earlier. It's all pork.